Magbasa't sumulat, ihayag ang ideya sa wika at panulat. Palawakin ang kaalam at pagmamahal sa bayan. Sarili ay paunlarin sa bawat karanasan. Kaya halina, sumama na sa ating pag-aaral ng asignatura sa Filipino. Ang yaman ko ipagmamalaki sa buong mundo. Pia Maria 14. Ang napakinggan mong awitin ay mula sa Kabisayaan. Minamagatan itong Luis Kawayan na salin sa Tagalog at inawit ng Mabuhay Singers. Anong uri ng panitikan ang mga katutubong awiting pumapaksa sa iba't ibang pamumuhay at pag-uugali ng mga tao, mga kaisipan at damdamin ng bayan? Awiting Bayan. Sa ariling ito, malalaman mo ang mga konbensyon sa pagsulat ng awitin at inaasahan na makalikha ka ng sariling komposisyon. Nalaman natin sa unang module ng Awiting Bayan ay nagsimula bilang mga tulang may sukat at tugma na kalaunay nilapatan ng himig upang maihayag ng pakanta. Saan nagmula ang Awiting Bayan? Sa tula. Ang tula ay masining na pagpapahayag ng matatayog na kaisipan at marubdob na damdamin ng manlilika. Bilang anyo ng sining, ang tula ay may mga sangkap o tinatawag ding kumbensyon sa pagsulat ng awitin. Sukat, tugma, karektan, talinghaga. Upang mabilis mong maalala, tandaan ang su-makata. Sukat, tugma, karektan, talinghaga. Sukat ay bilang ng pantig sa bawat tulutod ng isang saknong. Ang bawat talutod ay maaaring magkaroon ng 8, 12, 16 o 18 pantig. Halimbawa, sa saknong na ito, sa unang talutod ng saknong, bilangin natin. May 12 pantig sa unang talutod. Gayon din sa ikalawa. Labing-dalawang pantig sa ikatlang taludtod. Ang saknong ay may sukat na lalabing-dalawahin o 12 pantig. Tugma, ang pangalawang sangkap ng tula. Ang tugma ay pagkakatulad ng dulong tunog ng dalawa o higit pang taludtod sa isang saknong tula. Ito ang sangkap ng tula na hindi angkin ng mga akdang tuluyan. Ang dalawang uri, tugmaang ganap at di ganap, tugma sa patinig o tugma sa katinig. Ito ang pattern sa tugma sa patinig. Ang una ay isang patinig sa bawat huling pantig ng taludtod ng saknong. Ikalawa, ang dalawang magkasunod na patinig. At ang salitang patinig. Nasa gawing kaliwa ang mga halimbawa. Tugma sa katinig. Mga salita nagtatapos sa BKDGPST. Upang mabilis mong maalala, tandaan mo ang baka, daga, patas. Tanggalin lamang lahat ng titik A at nasa ulo mo na ang unang lipod ng katinig. Halimbawa, sa ngiti mo parang ako'y nasa alapaap, kaligayahan sa aking walang katulad. Ang susunod na lipon naman ay mga nagtatapos sa LMN ng or WY. Tandaan mo ang laman na nga waray. Halimbawa, sa taong makasalanan, pag-ibig na walang maliw, inalay. Balikan mo lamang ang bahaging ito upang mas maging pamilyar ka sa tugmaan. Piliin ang angkop na salitang kukumpleto sa tula. Isalang-alang mo ang tugmaan ng mga salita nang hindi nababago ang nakatagong kahulugan ng tula. Batingaw. Isinulat ng inyong lingkod,
Pia Cabeltes. Sa malakas na sigaw nitong batingaw, pagkatakot tila ang umalingaw. Tayo'y damo, nalagas at nasalanta. Hindi matapos naunos ang gumambala. O bukang liwayway nasaan ka sinta, hindi masilayan dala mong pag-asa, na para mangliwanag pagkat wala ka, sinuwan sa pangyayari ay nanghina. Ingay na bugundong sa kalangitan, sa iyaw nitong batingaw na gulantang. San sinukob ang tunog ay paalala, tumawag lagi sa dakilang may likha. Kariktan ay kagandahan ng isipan at diwang inilalarawan sa dula. Kasama na rin dito ang kagandahan ng mga pananalitang pinili ng makata upang iangkop sa isipan o diwang ipinahayag ng mga tulutod. Nakatutulong ang pondasyong kaalaman sa denotatibo, konotatibo at antas ng wika para sa kariktan ng tula. Anong salita sa unang taludtod ang may konotasyong pagpapakahulugang masamang balita, gayon din ang pagbibigay ng paalala. Batingaw. Nangangahulugang pagsubok. Unos. Ikalawang saknong anong salita sa unang taludtod ang nangangahulugang pag-asa. Bukang liwayway. Kumakatawan sa mga Pilipino. Ang ngalang Juan. Nangangahulugang ding pag-asa mula sa ikalawang saknong. Liwanag. Yan ang mga kariktang ginamit sa tula. Talinghaga ay mga pahayag na may mga nakatago o tuwi-tuwirang pagtukoy ng kahulugan. Talinghaga ng tayutay, isang masining na paraan ng pagkasalaysay o paglalahad na mas lalong nagpapaganda sa isang tula o anumang akda. Unang uri ng tayutay, pagtutulad. Pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga salitang tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, parang, magkasing at iba pa. Halimbawa, ang tunog ng batingaw ay tila masamang balita sa bayan. Ikaw ay tulad ng bukang liwayway, nagbibigay pag-asa sa akin. Pangalawa, ang pagwawangis sa metapora. Katulad ito ng pagtutulad, subalit ito ay tuwirang paghambing sa dalawang magkaibang bagay. Mga halimbawa, ikaw ay bukang liwayway, nagbibigay pag-asa sa akin. Malikot-takotin kung maglaro ang bata. Pagsasatao ay pagsasalin na pagbibigay ng katangian, talino at gawin ng tao sa isang bagay na walang buhay. Niyapos ng hangin ang aking bisig. Ang mga alon sa dagat ay nagsisipaglundagan papuntang Pampang. Pagmamalabis. Ito ay lubhang pinalalabis at pinagkukulang ang katunayan at kalagayan ng tao, bagay, pangyayari at iba pa. Tumigil sa pagtibok ang aking puso nang iniwan niya ako. Mula apari hanggang ulo ang pag-ibig ko sa iyo. Una ng patlang ng wastong uri ng tayutay batay sa pangungusap nilahad sa bawat bilang. Nasa ibaba ang pagpipilian. Una, edukasyon ng susi sa pagpapalaya ng kamangmangan. Ikalawa, binisita ako ng aking masasayang alaala nang makita ko ang ating lumang litrato. Katlo, ang masilayan ng luntiang kapaligiran ay tila kapahingaan ng aking pagal na katawan. Kaapat, abot langit ang kagustuhan ni inay na makapagtapos ako. Noon kaya't nagsumikap ako. Iba pang uri ng tayutay. Ikalima, pagpapalit sa saklaw. Ito ang pagwawanggit ng isang bahagi ng isang bagay para sa kabuuan o kaya isang tao para kumatawan ng isang pangkat. Mga halimbawa, 10 teng ang naghihintay ng kasagutan ni Nena sa tanong ng ama. 10 teng ay maaring manghulugan ng mga kapitbahay na nakikinig ng usapan. Ilang Rizal pa ba ang mag-aalay ng buhay para sa bayan? Si Rizal ay kumakatawan sa mga bayani. Pagtawag, ito ay pagpapahayag ng damdamin o pakikipag-usap sa mga bagay na walang buhay. Langit, ako ay naghihintay sa iyo na lumuha rin katulad ko. Nasaan ka? Nasaan ka, liwanag? Kailangan kita. Panghuli, pagtanggi. Gumagamit ng panangging hindi upang magpahiwatig ng isang makabuluhang pagsang-ayon.
Hindi maramot si Ben sa pera, sadyang marami lang silang bayarin ngayon. Hindi naman siya tamad, nagkataong oras ng pagpapahinga nang datnan mo kanina. Una ng patlang ng wastong uri ng tayutay batay sa pangungusap na nilahad sa bawat bilang. Nasa ibaba ang pagpipilian. Una, hindi mahina ang loob ni Mara, pinili lamang niya ang makabubuti para sa lahat. O kapayapaan, maghari ka sa aking puso't isipan. Hiningi ni Juan ang kamay ni Maria sa mga magulang ng dalaga. Tukuyin natin kung anong tayutay ang ginamit. Unang halimbawa, pag sa tao. Sigaw ay kilos sa gawin ng tao. Pagkatakot, tila ang umalingaw. Pagmamalabis, pagwawangis o pagtutulad. Pagtutulad. Tayo damo, dalagas at nasalanta. Pagwawangis at ang huling taludtod, pagmamalabis. Para sa ikalawang saknong, pagpipilian, pagtawag, pagpapalit saklaw, pagtanggi. O bukang liwayway na saan ka sinta. Pagtawag, hindi masilayan dala mong pag-asa. Pagtanggi. At pagpapalit saklaw para sa huling taludtod. Ano-anong uri ng mga tayutay ang ginamit sa ikatlong saknong? Unang taludtod, ingay ay dumagundong sa kalangitan. Pagmamalabis, sayaw nitong batingaw, nagulantang. Pag sa tao at sansinukob. Pagtawag, ang tunog ay paalala. Pagwawangis. Ikaw naman. Hakbang sa pagsasagawa ng awitin. Pangkatin ng patang klase, pagtatalaga ng mga gawain. Pumili ng pangunahing mga awit. Pangunahing manunugtog. Pangunahing manunulat ng liriko. At taga-ayos ng video. Ang ibang miyembro ng pangkat ay taga-suporta o tulong ng titik A, B, C at D. Ikatlo, pagpili ng salita at pamagat. Ikaapat, pagsasaalang-alang sa sangkap ng tula. Lima, ang pagsulat ng mismong tula. Anim, paglalapat ng himig at o musika, pag-record at pagpasa ng pinalagawa. Pamantayan. Halimbawa na gagawin, pamagat, batingaw, mga salitang gagamitin, batingaw, bukang liwayway, Juan, unos, pagbuo ng mensahe batay sa saknong na isusulat, at ang paggamit ng mga tayutay. Ingat.